Napag-usapan na po natin at pag-aralan natin noong linggo na ang Diyos ang gumawa lahat ng bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan. Ibig sabihin, ang ating kaligtasan na natamo natin sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo ay regalo ng Diyos, ay pinagkaloob sa atin ng Diyos ng libre. Ito po ay hindi natin ipinapagtrabaho upang makuha natin. Ito po ay ibinigay ng Diyos sa atin ng libre. Ang tawag po dyan ay biyaya. Sa Ingles, kapatid, ay grace. Sa Ephesians chapter 2, sabi ni Pablo, "For by grace, through faith, you have been saved." Sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo lamang, sa ating Panginoon Jesucristo lamang, tayo ay naligtas. That is past tense. Meaning, na-fulfill ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, natupad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang kailangan niyang tuparin sa mundong ito. Noong lumakad siya dito sa mundong ito, 33 years ng kanyang buhay ay ibinigay niya para sa atin. At ngayong gabi na ito, kapatid, pag-aralan natin kung anong ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. This is Christology. Tapos sinabing Christology from the word Christ, and ology means the study of Christ. So pag-aaralan natin ngayong gabi na ito kung ano ang ginawa ni Jesucristo para sa atin, kung ano ang tinupad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo para sa atin, at kung bakit mahalaga na kailangan alam natin ito sa buhay natin, sapagkat ito ang pinaka-sentro ng Ebanghelyo. Sabi nga ng iba, kung nalalaman mo ang katotohanan, kung nalalaman mo ang Ebanghelyo ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. So ngayong gabi na ito, kapatid, pag-aralan natin ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, kung bakit sa Kanya lamang tayo magtitiwala, sa Kanya lamang tayo maniniwala, sa mga nagawa ni Kristo lamang tayo mananampalataya, sapagkat nandoon ang pundasyon ng ating kaligtasan. Ihanda po natin ang ating mga puso sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi na ito is katuparan ng kautusan, or ang sinasabi natin, mahal na Panginoong Kristo, I came to fulfill the law. Again, konting konteksto. Ano ba yung law o kautusan? Ito po ang ibinigay sa atin ng Diyos sa lumang tipan, mga iba't ibang mga utos na kailangan sinusunod natin bilang mga tao upang ang Diyos ay hindi magalit sa atin. Kapag hindi natin nagtutupad ang mga kautusan na naibigay sa atin, nagagalit ang Diyos sa atin, hindi siya naluluwalhati. In other words, by the end analysis, tayo ay nagkakasala sa Kanya. Kapag hindi natin natutupad ang kautusan, ang tao ay nagkakasala sa Kanya. Ano yung other term sa Old Testament na sa ating Biblia? Ano yung ibang termino na sinasabi nila sa Old Testament? It is the law and the prophets. The law meaning the first 5 books of the Bible, which is the book of Moses, na sinulat niya, which is the Torah. Ito ay sinasalamin niya ang batas na ibinigay ng Diyos sa atin. That's the 10 Commandments and all 300 plus na mga Jewish laws na kailangan mong sundin ng perpekto para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat kapag nagkamali ka lamang ng isa at hindi mo natupad kahit isa lamang sa mga kautusan ng Diyos, ang Diyos ay magagalit sa iyo at ikaw ay magiging makasalanan sa harapan ng Diyos. Kung tutuusin, kapatid, ang hirap, di ba? Ang hirap tuparin ng kautusan ng Diyos. Hindi mo kayang tuparin lahat ng perpekto ang mga kautusan ng Diyos. Wala ni isang tao na nakatupad ng perpekto sa mga kautusan ng Diyos. Ano yung mga kautusan na yan? Yung 10 Commandments. Familiar po ba tayo doon? No? At itong 10 Commandments na ito, kapatid, ang pinaka-puso ng pananampalatayang Hudyo o tinatawag natin Judaism na hanggang ngayon ay
nangyayari pa rin na ang mga tao ay kanilang tinutupad ang kautusan ng Diyos upang maligtas nila ang kanilang mga sarili. Sa pagtupad nila sa kautusan ng Diyos, doon sila naliligtas. Yun yung paniniwala ng mga Hudyo noong mga unang panahon. Ngunit ang sabi ni Kristo, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but I have come to fulfill them. Ang sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, hindi ako napunta dito sa mundong ito upang magpasaway ako sa mga kautusan ng Diyos. Ni sirain ko ang kautusan ng Diyos, kundi nandito ako upang tuparin ang mga kautusan at ang mga propesiya. Baka ito nasabi ng ating mahal na Panginoon. Tingnan natin sa ating key verse ngayong gabi na ito. That is Matthew chapter 5, verse 17 to 20. I'm sure yung ating mga kapatid sa Taga-Dao alam nila ito. Ang Matthew chapter 5 pertains to what? It is the sermon on the mount. No? Kung babasahin mo yung Matthew chapter 5, nakita nga natin mahal na Panginoon Kristo na mayroong mga tao na nag-discriminate ng mga unang panahon, pinapalaya sila sa Jerusalem. Saan napupunta yung mga tao na yun na pinalaya sa Jerusalem? Pupunta sila sa mga bundok, mga bulubunduking parte ng Israel. No? At doon sila namamalagi. So, yung mga tao na nasa bundok sila yung mga displaced, yung mga nag-discriminate, yung mga nagkakasala sa kautusan ng Diyos. Hindi mga yan. Yung mga babaeng balo, yung mga may ketong, yung mga publikano, yung mga tax collectors, no? Yung mga iniisip ng mga taga-Israel na mga makasalanan. So pinuntahan sila ng Diyos, ng ating mahal na Panginoong Kristo sa bundok. At doon, nagbigay o nagpahayag ng sermon ng ating mahal na Panginoon. It is the greatest sermon of all time. No? The Beatitudes. Habang sinasabi ng ating mahal na Panginoon Kristo ang mga Beatitudes, alam niyo ba yun? No? Minsan pag-aralan natin yun, blessed is the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sinabi natin mahal na Panginoon Kristo ay mga ito, at mayroong nanonood sa Kanya. Sino yung mga laging nanonood sa ating mahal na Panginoon Kristo, na lagi siyang krinikritiko? Sino yung mga yan? Ang mga Pariseo at yung mga Saduseo. Yung mga Pariseo at yung mga Saduseo, kapatid, nung unang panahon, para sila mga pulis. No? Ang mga Pariseo, alam nila yung mga batas ng Diyos. Kapag alam mo yung mga batas ng Diyos, sinusunod mo yung mga batas ng Diyos. Ang kanilang karunungan sa mga batas ng Diyos ay base sa kanilang pagbabasa ng sinaunang Biblia o yung tinatawag nating Old Testament. Ang mga Saduseo naman, kapatid, yung mga scholar, yung mga may pinag-aralan talaga na kanilang pinakatrabaho ay ang pag-aralan yung mga salita ng Diyos at ipatupad ang mga salita ng Diyos. So binabantayan nila ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga nasabi ng ating mahal na Panginoong Kristo na hindi siya naparito sa mundong ito upang sirain ang kautusan. Ito ay pagpaparinig niya sa mga Pariseo at sa mga Saduseo na nandoon habang siya ay naninermon sa taas ng bundok. Basahin natin, kapatid ko, anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 5, versikulo 17 hanggang 20. Huwag ninyong isipin pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan ng Diyos. This is absolute. No? Walang mawala, kahit kudlit pa ay hindi mababawas sa kautusan ng Diyos. Hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. 19. Kaya sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito, kahit ang pinakamaliit na utos pa, sumuway ka sa kautusan at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawagin pinakamaliit sa karihan ng langit. Ibig sabihin, kung tinutupad mo nga ang buong kautusan, pero nagkamali ka lang kahit isa, maliit na ang tingin sa iyo sa langit. Makasalanan ka na, kumbaga, in other words.
Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ganito yan. Kung sino man ang tumupad, lahat ng kautusan, mapatuldok at mapakudlit ng buong kautusan ng Diyos, sila ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Kung sino man yung nakatupad ng perpekto sa kautusan ng Diyos, ay tatawaging dakila sa langit. Pero ano ba ang sinabi ng ating mahal na Panginoon? Alam niyo ba kung ano yung sinabi ng ating Panginoon sa 20? Na siyang nagbigay ng kalugmok-lugmok na feeling o damdam sa mga tao na nakarinig sa Kanya. Ito yung sinabi niya sa Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na sabi ng ating Panginoon, malibang humigit ang inyong katwiran, ibig sabihin, mas higit na sinusunod mo ang batas kaysa sa katwiran ng mga eskriba at ng mga fariseo, ay hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Ano yung sinasabi natin Panginoon dito? Maliban na tuparin mo ng perpekto ang mga kautusan ng Diyos, ay hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Kailangan perpektong tuparin lahat ng 300 plus na kautusan ng Diyos. Imagine yun, kapatid. Ang hinihingi ng langit, ang requirement ng langit, ay yung katwiran na mas higit pa kaysa sa katwiran ng isang eskriba. Ang eskriba, kapatid, or scribe, ang nagsusulat ng Biblia, at ang pariseo na siya tumutupad ng mga batas ng Diyos. Nung unang panahon, kapatid, ang pinaka-tagatupad ng mga batas ng Diyos ay ang mga pariseo at yung mga Sadduceo. Alam niya, sila yung mga feeling nilang mga perpekto tumutupad ng kautusan. Ang sabi ng isang pariseo, hindi ako pumapatay ng tao. Ibig sabihin, tinutupad ko ng perpekto ang kautusan ng Diyos. Ang sabi ng isang pariseo, kung babasahin mo sa 21, 22, 23, sabi natin, mahal na Panginoon, kapag nga nag-isip ka lang ng masama sa iyong kapwa-tao, parang pinatay mo na siya sa iyong pag-iisip. So, hindi ka pa rin perfecto. Yung magalit ka nga lang sa iyong kapwa-tao na parang naisong sabunutan ng kanyang buhok sa inis mo sa kanya, ay parang pinatay mo na siya in principle. Sabi natin, mahal na Panginoong Hesus, napaka-imposible sa isang tao na tuparin niya ng perpekto ang kautusan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 3, ano sinabi niya? Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng isang banal na Diyos. Sapagkat hindi natin kayang tuparin ng perpekto ang mga kautusan ng Diyos. Sa ating natural na estado, tayo patay sa Espiritu at gagawin lang natin kung anong nais ng ating laman. At ang nais ng ating laman ay magkasala, magrebelde sa harapan ng isang banal na Diyos. Oo, perpekto mong tinutupad ng kanyang mga kautusan. Pero in principle, nagkakasala ka pa rin. Sabi pa nga niya, kung ikaw ay may asawa at nakaisip ka ng hindi maganda sa isang babae, inuubaran mo siya sa iyong pag-iisip, ikaw na ay nangalunya na sa iyong asawa. Sabi natin, mahal na Panginoon, akala nyo, ganyan lamang yan, 10 commandments, sundin mo lang yan, may katuwiran ka na. No. Mas malalim pa dyan, ang sabi niya. At ano ang nangyari? I'm pretty much sure, lahat ng mga taong nakakarinig nung sinabi ng ating mahal na Panginoong Kristo ito, sila ay nawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi ni isa sa mga tao na nandoon sa bundok ay mas higit pa kaysa sa mga eskriba at sa mga pariseo. In other words, kapatid, kahit ikaw pa si David, o ikaw pa si Moises, o ikaw si Abraham, Jacob, o si Isaac, hindi mo matutupad ang mga kautusan ng Diyos ng perpekto sapagkat ikaw bilang isang tao na nasa laman ay laging magkakasala sa Kanya. Tingnan natin si David. Si David, araw-gabi nagpupuri sa Diyos.
Ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Pero ano yung pinakaunang kasalanan na kanyang ginawa? Sabi nga ni Pablo, malalaman mo ang isang Kristiyano kapag nawawala na siya sa pananampalataya. Ano yung pinakaunang kasalanan na kanyang ginawa? Sexual immorality. Ano yung nangyari? Nakalun niya siya. No? Nakiapit siya. Sabihin mo ba na isang maglilingkod ng Diyos, isang hari ng Israel na anointed by God, no, ay nagkasala sa harapan ng isang banal na Diyos? Kahit si David, kapatid, ay hindi perpekto at hindi niya natupad ang mga kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, walang matuwid, wala kahit isa. No. Ang kautusan ay naibigay upang ang paikipagtipan ng sa Diyos ay matupad sa pamamagitan ng pagsunod nito. In other words, the first covenant that God gave to us in the Old Testament is the covenant of works. Ang sabi natin, mahal na Panginoon, ito yung utos, sundin mo. Kapag sinunod mo ang utos, ligtas ka. Ang problema, lahat ba ng utos na yun, kaya ba natin sundin? Hindi. So walang nakatupad sa covenant of works. Yun yung hinihingi ng Diyos para iligtas niya tayo. Kailangan matupad natin ang buong kautusan upang tayo ay magkaroon ng katwiran na hinihingi ng langit. Ang hinihingi ng langit, kapatid, ay isang katwiran o isang pagtupad ng kautusan na perpekto. Pero wala sa atin, may isang tao ang perpekto. In other words, paano tayo papasok sa langit? That's the bad news. The bad news is, walang ni isang tao ang makakapasok sa langit. Sapagkat walang ni isang tao ang matuwid sa harapan ng Diyos. That's bad news. That is so bad. The news is so bad that man is so desperate to have a Savior. Ang balita nito ay napakasama na ang tao ay nangangailangan ng isang tagapagligtas. Kaya nga, may dumating para tuparin ang kautusan para sa atin. Diba? The old covenant is the covenant of works. Meaning, kapatid, may layunin kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan para sa atin sa Old Testament. At ito ang kanyang layunin. Ang layunin ng kautusan ay upang ipakita sa tao na ang tao ay hindi niya kayang tuparin ang buong kautusan. So ang kautusan, kapatid, ay parang salamin. Kapag humarap ka sa kautusan, ang ipapakita sa iyo ng kautusan ay kung gaano ka karumi sa harapan ng Diyos. No? Sasabihin ng kautusan sa iyo, nagkasala ka kasi hindi mo tinupad itong commandment na ito that you shall love the Lord with all your heart and soul and mind and strength. Kasi kung if you love the Lord with all your heart, dapat siya yung inuuna mo, hindi yung syota mo, o hindi yung asawa mo, o hindi yung trabaho mo. Pero ano nangyayari? Minsan nangyayari sa buhay natin na mas inuuna natin yung ating mga personal na mga lakad, di ba? So doon pa lang nagkasala ka na sa harapan ng Diyos. So ang layunin ng kautusan ay upang ipakita sa tao kung gaano siya karumi. Pangalawa, kailangan ng kautusan ay matupad sapagkat ito ang hinihingi ng langit, isang perpektong pagtupad sa kautusan ng Diyos. Pero hindi natin kayang gawin. Kaya nga, kailangan natin ng pananampalataya sa isang tao na kayang tuparin niya ang kautusan. Yan ang 3 points sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Ano ba yung layunin ng kautusan? At paano natupad ng kautusan? At paano natin makukuha ang katwiran mula sa kautusan na ito? Bear with me, kapatid, sapagkat ito ay mahabang talakayin. Ang una, ano ba ang layunin ng kautusan?
Well, ang layunin ng kautusan, sabi sa Matthew chapter 5 verse 17 ay upang malaman ng mga tao kung gaano kabanal ang Diyos. Ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi. Kapag sinabing ang Diyos ay banal, wala itong bakit na kahit anong dumi. No? Kung tayo ay lalapit sa isang banal na Diyos, dapat hindi tayo marumi. Ibig sabihin, kailangan ni isang kasalanan wala tayong ginawa. Makasalanan lahat tayo. No? Yung nga lang napamura ka kaninang umaga, nung makita mo na hindi na-flush ng iyong asawa, yung toilet sa yung toilet sa banyo, napamura ka. So, sobrang inis mo na, hindi siya nag-flush ng toilet. Doon pa lang nagkasala ka na sa Diyos. So, hindi ka na banal sa harapan ng Diyos. Marumi ka na sa harapan ng Diyos. Ang kautusan ay upang ipakita sa tao na ang Diyos ay banal. Ibig sabihin, wala siyang bakit na kahit anong kasalanan. Pangalawa, ang kautusan o ang layunin ng kautusan ay upang mayahiyag kung gaano kasama ang tao sa ilalim ni Adan. Ano ibig sabihin nun, kapatid? Tayong mga nakay Adan, tayong mga produkto ng kasalanan ni Adan ay patuloy na magkakasala sa harapan ng Diyos sapagkat ang ating laman at ang ating pag-iisip ay mga alipin ng kasalanan. At pangatlo, ang basihan ng moralidad at pamumuhay ng mga may kabanalan. Ang kautusan ay ibinigay sa atin ng Diyos upang ito'y maging ating basihan ng ating pamumuhay at ng ating kabanalan. Ibig sabihin, kapag binigay ang kautusan ng Diyos sa atin, kailangan sundin natin ito. Pero hindi natin kayang sundin lahat ng kautusan. Kaya sabi natin, mahal na Panginoon, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Ang kautusan ay mananatili sa atin hanggat mayroong tumupad nito. Tumupad ng lahat ng kautusan. Kaya mabigat ito eh. Actually, kung sino man daw ang sumuway, kahit yung pinakamaliit na utos, ay masama na o makasalanan sa harapan ng Diyos. Ngunit kung sino man ang tumupad ito ng perpekto, sila ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Meaning, wala ni isa sa atin ang magkakaroon ng katwiran sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya nga, kailangan natin ng magtutupad ng kautusan na ito para sa atin. Sino kaya yung tutupad ng kautusan para sa atin? I guess, alam niyo na. Sino? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pag-aralan natin kung paano tinupad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang kautusan para sa atin. Sa Psalms chapter 1, verse 1 to 2. Ang sabi dito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ito yung sinabi ni David. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Mapalad daw ang taong ganyan na tinutupad niya lahat ng kautusan ng Diyos. Hindi ba may gumagawa niyan nung panahon ng ating mahal na Panginoon Jesucristo? Sino ba yung mga gumagawa niyan? Ang mga Pariseo at ang mga Saduseo. Pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, kailangan natin ng isang katwiran na mas sigit pa kaysa sa katwiran ng isang Pariseo, ng isang Eskriba, at ng isang Saduseo. Kaya nga wala na pag-asa yung mga tao doon eh. Paano tayo maliligtas? Kung ang katwiran na hinihingi pala ng langit ay isang katwiran perpekto. Well, paano nga ba? Sa Galatians chapter 3 verse 10, sabi ito ni Pablo, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Ano ibig sabihin ito? Kung nilalagay mo o inaasa mo ang iyong kaligtasan sa paggawa mo ng kautusan, sa perpektong pagtupad mo sa mga kautusan ng Diyos, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa.
Bakit? Kasi hindi mo matutupad yan, kapatid. Magkakasala at magkakasala ka sa harapan ng isang banal na Diyos. Hindi mo kayang gawin yan. Mapapagod at mapapagod ka. Hindi mo matutupad ng perpekto ang kautusan. Sabi nga ni Pablo dito, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ibig sabihin, kailangan sundin mo lahat ng kautusan. Kapag hindi mo nasunod, ikaw ay susumpain. Kaya nga tayong lahat ay nasa ilalim ng sumpa, hindi ba? According kay Pablo sa Romans chapter 3. Tayong lahat ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Sa Deuteronomy 27:26, sabi dito, sumpain ng hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautusan ito upang gawin at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Ang sinasabi dito, kapatid, sumpain ng mga taong hindi tumutupad sa mga kautusan ng Diyos. In other words, tayong lahat ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat hindi natin kayang tuparin lahat ng kautusan. Psalms 14:1, sabi ni David, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti, silang lahat ay naligaw, silang pare-pareho naging masama, walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tayo yan, kapatid. Tayo ay nasa ilalim ng sumpa at hindi na tayo gumawa ng mabuti, tayo nagkakasala sa harapan ng isang banal na Diyos. Ang tao yan in general. No? Hindi yung mga Pilipino lamang, Chinese, that is man in general. Tayong lahat ay nasa ilalim ng sumpa, tayong lahat ay hindi gumagawa ng mabuti sapagkat hindi natin kayang tuparin ang kautusan ng perpekto. So kaya ano sinabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 20? Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o sa pagtupad ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala natin sa kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kautusan, hindi natin natutupad ang kautusan, kaya tayo nagkaroon ng kasalanan. What is the first commandment? Ano yung sinabi ng Diyos kay Adan? Kainin mo na lahat ng gusto mong kainin dyan sa Eden, huwag lamang yung punong yan na nasa gitna. Pag kinain mo yung punong yan na nasa gitna, ikaw ay mamamatay. Yun lang yung utos, simpleng utos lang. Huwag lang siyang kakain sa puno na iyon. Ang dami niyang pwede kainin, huwag lang siyang kakain sa puno na iyon. Pero si Adan, dahil natukso at likas sa tao na maging pasaway sa harapan ng Diyos, sinuway pa rin niya ang kautusan. Thus, siya ay nagkasala. Kaya lahat ng mga tao na galing kay Adan ay mga nagkasala. Tayong lahat ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Galatians chapter 3:19. Bakit pa mayroong kautusan? Sabi ni Pablo. Bakit pa binigay ng Diyos ang kautusan kung hindi naman natin kayang tuparin? Ito yung purpose. Ito yung layunin. Bakit pa mayroong kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan. So mayroong layunin kung bakit ibinigay sa atin ang kautusan. Ang kautusan ay ibinigay sa atin upang mayroong tumupad nito para sa atin. Ang binhi na siyang ipinangako sa atin. Ang binhi na ipinangako kay Abraham na pagdating ang panahon, ang kanyang laki ay pagpapalain. At ito'y ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan, the mediator. At itong binhi na ito, kapatid, ay Romans chapter 10 verse 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Siya ang tutupad ng kautusan upang maging matuwid ang bawat
sumasampalataya sa Kanya. No? Luke 24:44. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salita, sinabi ko sa inyo. Sabi natin, mahal na Panginoong Jesucristo, nung ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Na kailangan mangyari yung mga bagay na iyan upang magkaroon ng katwiran ang tao. Kaya makikita mo dito, dumating siya hindi upang wasakin o sirain ang kautusan, kundi tuparin niya ang kautusan para sa atin. Ibig sabihin, kung hindi natin kayang gawin, natuparin ng perpekto ang kautusan, may gagawa nito para sa atin. May gagawa na tutuparin niya ng perpekto ang kautusan para sa atin. Na siya ang tutupad ng covenant of works para sa atin. Sino po yun? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan niya magkatawang tao. Kanino po ba nabigay ang kautusan? Sa tao. Ibinigay ba ang kautusan sa mga hayop? Kanino na ibigay ang kautusan? Sa tao. So dapat tao ang tutupad ng kautusan. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao upang bilang tao, tuparin niya ang buong kautusan para sa atin. Naalala niyo nung naglalakad siya at magpapabautismo na siya kay John the Baptist? Nung makita siya ni John the Baptist, ang sabi ni John the Baptist, Panginoon, dapat ako yung bautismuhan mo. Hindi ako magbautismo sa iyo. Pero ano yung sinabi ng ating Panginoon? Hindi. Bautismuhan mo ako upang matupad ko ang kabuuan ng kautusan. Tinupad ng ating Panginoon ang kautusan. Ibig sabihin, ni isang kasalanan wala siyang ginawa. Naalala niyo sa ilang, matapos na siya mag-fasting ng 40 days and 40 nights, nung siya ay nangihina bilang tao, siya ay gutom na gutom, siya ay uhaw na uhaw, marami ang nasa isip niya, gusto niyang kumain. Nung nasa estado siya, nangihina siya, nasa estado siya ng mahinang-mahina siya, ano yung ginawa ng diablo? Doon siya umatake. Inatake niya ang Panginoon. Sabi niya, gawin mong tinapay ang bato. Kasi may kapangyarihan ka naman gawin yung bagay na yan. Bakit hindi mo gawin tinapay ang bato upang ikaw yung makakain? Kasama sa utos yung pag-aayuno, kapatid. Noong unang panahon, kasama sa utos ng mga Hudyo ang pag-aayuno, kaya kailangan mag-ayuno ng Panginoon bago siya mag-evangelize, kapatid. Diba? Bago siya naging evangelist, nag-ayuno siya ng 40 days, 40 nights. Kasi kasama yun sa batas ng mga Hudyo na kailangan nag-ayuno ka ng 40 days and 40 nights. Kapag kumain siya sa mga oras na iyon, sinira niya ang batas. Hindi niya tutuparin ang batas, pero yung sinabi ng ating Panginoon, hindi siya nagpatukso sa kaaway. Sapagkat kapag nalaman ng kaaway na siya kumain sa oras na iyon, sira na ang kautusan. Ang sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Ang pinaglaban ng ating mahal na Panginoon Jesus sa tukso ng kaaway ay yung mismo mga salita ng Diyos. At doon, napagtagumpayan ng ating Panginoon ang tukso ng kaaway. Hindi siya nagkasala. Kahit nung malapit na siyang ipako, sabi ng kaaway, umurong ka na. Pero dahil nandoon ang ating mahal na Panginoon upang tuparin ang kautusan para sa atin, hindi siya umurong, hindi siya nagkasala. Ang perpekto pagtupad ng kautusan ay ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo para sa atin. Siya ang tinutukoy dito, kapatid, na siya tutupad ng kautusan para sa atin, na siya'y magiging dakila sa lahat sa langit. Sino kaya yun? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang kanyang pagtupad ng kautusan na ito, kapatid, ay ang pagtupad ng covenant of works. This is the old covenant na tayo'y binigyan ng kautusan ng Diyos at sa ating paggawa o pagtupad ng kautusan, doon tayo puhusgaan ng Panginoon, hindi ba? Di natin kaya tuparin ang perpekto ang kautusan. So sa paghuhusga ng Panginoon, sa paghuhukom ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat para sa langit.
tayo lahat ay papunta sa impyerno. Kaya nga, kailangan natin ng isang tagapagligtas. Dumating ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao, ang kanyang buhay for 33 years, tinupad niya lahat ng kautusan para sa atin. At in fact, binubutas pa nga siya eh. Di ba, ano yung isa sa mga kautusan? You shall honor the Sabbath, di ba? Nung Sabbath, nagtatrabaho ang kanyang mga disipulo. Ang sabi ng mga Pariseo, tingnan mo, nagkasala na sila. Kasi kapag Sabbath, kailangan ikaw ay nagpapahinga. Nagtatrabaho sila eh. Ibig sabihin, nagkasala na sila. Ibig sabihin, hindi perfecto si Kristo. Ibig sabihin, siya ay nagkasala. Hindi niya tinupad ng kautusan. Ano sinabi ng ating Panginoon? Ang Sabbath ay siya. Siya ang Panginoon ng Sabbath. Sino ang pinaglilingkuran ng mga tao sa mga oras na yun? Ang Panginoon. Na siyang Panginoon ng Sabbath. Ibig sabihin, hindi sila nagkakasala. Kundi tinutupad lamang ng mga tao na ito ang kautusan ng Diyos. Kaya nga, hindi naging makasalanan ang ating mahal na Panginoon. Tinupad lahat ng ating Panginoon ang kautusan para sa atin. Ngayon, kung tinupad ng ating mahal na Panginoon Jesucristo ang kautusan para sa atin, paano natin makukuha ang kaniyang katuwiran? Diba? Ano yung katuwiran sa Ingles? Righteousness. Ang katuwiran from the root word tuwid, ibig sabihin you are right. Ibig sabihin you are perfect. Ibig sabihin ikaw ay walang bahid ng kasalanan. Ang matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos ay isa lamang. Let it be known in the biblical sense that there is only one man that is righteous in front of the Holy God. Who is it? Our Lord Jesus Christ. In fact, He is so righteous, napakamatuwid ng ating mahal na Panginoon. Nung nabautismohan siya, ano yung sinabi ng Ama sa langit? This is my Son, to whom I am well pleased. Hindi naman niya kailangan ng pabautismo, pero nagpabautismo siya upang tuparin niya ang kautusan para sa atin. Kaya nga, nagalak ang Ama sa langit at tinupad ng ating Panginoong Jesucristo ang kautusan para sa atin. The covenant of works which was given to man in the Old Testament cannot be satisfied by the works of man. Hindi natin kayang isatisfy yung covenant of works. Kailangan mayroong mag-satisfy nito para sa atin. Thus, Philippians chapter 4, God became man. Our Lord Jesus Christ became man. So that Him who is man fulfill all the law for us. Para tayo ay maging righteous sa harapan. Gaya din naman niya na siya lamang righteous sa harapan ng isang banal na Diyos. Ibig sabihin, isa lamang ang matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos, ang kanyang anak na si Jesucristo. Paano natin makukuha yung katuwiran na iyon na hinihingi ng langit upang tayo ay makapasok kasama ng Panginoon? Paano natin makukuha yung katuwiran na iyon? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Our third pointers, pananampalataya sa katuparan ng kautusan. Pananampalataya in a sense that ikaw ay naniniwala at nagtitiwala na natupad na ang kautusan. Ano yung paniniwala at pagtitiwala kapag pinagsama? It's called faith or pananampalataya. Basahin natin kapatid sa Jeremiah 31:30. Ito yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin, sabi niya. Ano yung lumang tipan? The covenant of works na hindi natin kayang tuparin. Kasi ang hinihingi ng covenant of works is the perfect obedience to the law. Perfect obedience na kahit tuldok o kuwit kailangan, sinusunod mo. Hindi natin kaya sundin yun, kapatid. So, what does the covenant of
Ano nangyari? Okay. So Jeremiah 31, napindot niya. 33. Sabi dito, ngunit ito ang tipan na aking gagawin, sabi ng ating Panginoon kay Jeremiah. This is Old Testament, ha? Sa bahayan ng Israel, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, that's the capital L-O-R-D or capital P-A-N-G-I-O-O-N, which means the name of the Lord Yahweh. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ito ang pangako ng ating Panginoon sa Israel noong unang panahon, na ang kanyang mga kautusan ay susulat sa mga puso ng tao. Kaya minsan magtataka bakit mayroon kang moralidad, di ba? Ang mga atheist o yung mga hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala sila na ang moralidad ay galing sa matinding pag-iisip ng tao. That's materialistic, kapatid. Pero tayong mga naniniwala sa supernatural, ang moralidad ng tao, ang kaalaman natin sa tama at sa hindi, ay galing mismo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagsulat ng kanyang kautusan sa bawat isa sa atin, sa ating mga puso. Sa Romans chapter 1, alam natin ang batas ng Diyos pero di natin sinusunod. Sa Romans chapter 2, kahit hindi ka Hudyo, kahit ikaw ay isang Chinese, African, or kahit anong lahi mo sa sulok ng mundo, kahit hindi mo narinig ang Ebanghelyo, ikaw pa rin ay huhukuman ng Diyos sa iyong mga ginagawa sapagkat nasulat ng Diyos ang kanyang mga kautusan sa inyong mga puso. Alam mo naman yung tama at saka yung hindi. Alam mo naman na bawal kang mag-rape. Alam mo naman na bawal kang pumatay. Hindi mo naman kailangan pag-aralan yun sa eskwelahan. Parang embedded na sa puso natin. Hindi ba kayo nagtataka? Di ba? Parang alam mo na bawal gawin yung bagay na yan. Tawag dyan is morality. No? Bakit meron tayong morals? Kasi ibinigay ng Diyos itong pag-iisip na ito sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya sa Romans chapter 3, Romans chapter 2, nasulat ng kautusan sa mga puso ng tao, pero hindi nila tinupad, hindi nila naluluwalhati ang Diyos. Romans chapter 3, mapa kung sino ka pa, mapa kung anong lahi ka pa, mapa kung nasaan ka mang sulok sa mundong ito, ikaw pa rin ay makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos at hindi ka matuwid sa kanyang harapan. Kahit hindi mo alam yung batas ng Diyos, pero alam mong ikaw ay nagkakasala sa Kanya. Kasi ang kautusan ay nasulat sa puso mo. Kaya walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Kahit African ka pa, kapatid. Noong unang panahon ng mga Africans, hindi nila kilala ang kautusan ng Diyos. Kasi hindi naman sila mga Hudyo eh. Pero sila ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Kahit hindi nila alam ang kautusan, nakasulat naman yung kautusan sa puso nila. Kapag hindi nila sinusunod ang kautusan ng Diyos, sila yung nagkakasala. Ano yung ginawa ng Diyos para sa atin? Tinupad niya ang kautusan para sa atin. So the covenant of works is fulfilled. At ngayon, ang sinabi natin, Panginoon, I will give you the new covenant. What is that? The covenant of grace. Noong unang panahon, kapatid, no? Nung Lord's Supper, sabi natin, mahal na Panginoon, tanggapin mo itong bagong tipan. Ang aking dugo at ang aking katawan ay ibinigay ko sa inyo. My body, which symbolizes the life of Christ, and His blood, which symbolizes the death of Christ. Ibinigay niya sa atin bilang ating katwiran. This is the covenant of grace. Hindi man tayo karapat-dapat na iligtas ng Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat na bigyan ng katwiran ng Diyos, pero dahil ang Diyos ay mabiyaya sa bawat isa sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi ko what is the description of the Bible? Our Lord Jesus Christ is grace upon grace. He is grace overflowing. He is the grace of God to us. If He did not give His only begotten Son, we are all doomed to hell. But because God is gracious, He gave His only begotten Son. So, ano yung ginawa ng Panginoon? For 33 years, tinupad niya ang kautusan para sa atin. Hindi natin kayang gawin yan, pero ginawa niya para
para sa atin. Alam niyo yung sukdo ng biyaya? Why is it called grace? Ano yung chorus ng sukdo ng biyaya? O Diyos ng katarungan, which is justice, at katwiran, which is righteousness, na kahit minsan ay hindi nabahiran ang kanyang kabanalan at kaluwalhatian. Ibig sabihin, may isang kasalanan, wala siyang ginawa. Hindi nabahiran ang kanyang kabanalan. Siya ay nanatiling malinis sa harapan ng Diyos. Hindi siya nagkasala. At itong katwiran na ito, itong ginawa na ito ng ating mahal na Panginoong Kristo, His righteousness shall be accounted to you, shall be imputed to you by means of faith. Basahin natin kapatid sa Galatians 3:13-14. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Bakit? Sapagat siya ang tumupad ng kautusan para sa atin. Siya'y naging sumpa para sa atin. What does that mean? Inako niya yung ating mga kasalanan. Ano yung sinabi sa Matthew chapter 5? Ang mga nagkakasala sa harapan ng Diyos, sila ay paparusahin. Sila ay susumpain. Ang anak ng Diyos na kahit isang kasalanan wala siyang ginawa, siya ay malinis. Ano yung ginawa niya? Nagpakarumi siya. Bakit? Kinuha niya, kapatid. Inako niya ang mga kasalanan natin. Kinuha niya ang sumpa para sa atin. Ang sumpa na dapat sana ay sa iyo, sa ating lahat, ay ibinilang sa Kanya. Our sins imputed to our Lord Jesus Christ. He bore our sins in the cross, and He died with our sins. Siya ang naging sumpa para sa atin. Imagine, kapatid, hindi lamang niya tinupad ang kautusan para sa atin upang tayo magkaroon ng katwiran, kundi kinuha niya kahit ang ating mga kasalanan upang tayo lubos na maging malinis sa harapan ng Diyos. There are two things. The heart of the gospel, double invitation. There are two things. No? Nabuhay ang ating mahal na Panginoong Kristo sa mundo ito for 33 years na kahit isang kasalanan, wala siyang ginawa. So siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. At ang katwiran na iyon ay mapapasa atin bilang mga sumasampalataya sa Kanya. At hindi lamang yun. Matuwid ka nga, pero makasalanan ka pa rin. So anong ginawa ng Panginoon? Yung mga kasalanan mo na ginawa mo noong una pa, Kanyang kinuha bilang kabayaran sa krus ng Kalbaryo at ibinigay niya sa Kanyang sarili. Ibinilang niya ang ating mga kasalanan sa Kanya. Kaya nga, hindi ikaw ang ipinako sa krus. Hindi tayo ang ipinako sa krus. Hindi tayo ang nakaranas ng galit ng Diyos Ama sa atin. Kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo ang siyang tumanggap lahat ng galit ng Diyos. Sa Kanya naibuhos lahat ng galit ng Diyos. Ang sumpa ay naibuhos lahat sa Kanya. Upang hindi na maibuhos pa sa bawat isa sa inyo. Romans chapter 8, there is therefore now no condemnation. No condemnation for those who are in Christ Jesus. This, kapatid, is what our Lord Jesus Christ came to do. Ano yung nangyari? Ano yung propesiya sa Psalms na inulit ni Pablo sa Galatians chapter 3? Supain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Saan ibinitay ang ating mahal na Panginoong Kristo? Sa punong kahoy. Sa krus. Ipinako siya doon. Pinatay siya sa punong kahoy upang matupad ang propesiya. No? Sapagkat ang sumpa ay kinuha niya, inako niya para sa atin. Bakit ito daw ginawa ng Panginoon? 14. Upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham, ang pangako ng Diyos kay Abraham, ano yung pangako niya? Na sa lahi ni Abraham, sila ay kanyang pagpapalain. Ang
pagpapalang ito, ang pagpapalang spiritual, the special grace, salvation, ay dumating sa mga hentil, sa mga hindi nabigay sa kanilang kautusan, pero nasa ilalim sila ng biyaya ng Panginoon sapagkat ang kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan na sa paggawa ba ng mabuti? Sa pamamagitan ba ng pagtupad ng perpekto sa kautusan? Sa pamamagitan ba ng inyong pananamit? O sa pamamagitan ba ng inyong mga pamumuhay? O ng inyong moralidad? O ng inyong estado sa buhay? O kung gaano karami ang inyong pera sa bangko? O kung gaano ka ba kalinis? O kung gaano ka ba kagwapo o kaganda? Gaano ba kahaba ang iyong buhok? No. Ang basehan ng pagtanggap sa Espiritu, ang basehan ng pagtanggap sa pagpapala ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Kristo Jesus. Na tinupad niya ang kautusan para sa atin. Tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pagtupad ng kautusan. At tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil sa dugo na dumaroy sa krus. 14. Bakit ito ginawa ng Panginoon? 14, tapos na. Galatians 3:22. Mag-check na tayo. 13, 14, and 22. Subalit, ibinalanggo ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang ipinangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga sumasampalataya. Ang pangako kay Abraham ay maibibigay sa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesucristo. Lamang, sumampalataya, kapatid. 24. Kaya't ang kautusan ay naging ating taga-supil hanggang sa dumating ang tagatupad ng kautusan. Sino yan? Si Kristo. Upang tayo kanyang arining ganap, we are justified, we became righteous in front of God, not by means of works. For the covenant of works is already fulfilled by our Lord, but by means of grace, through faith in our Lord Jesus Christ. Now Ephesians chapter 2 makes sense. For by grace, through faith in Christ, you have been saved. This is the gospel, kapatid, na ating pinapalaganap sa mga tao. Hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Kahit magpakamoral ka pa kay harapan na rin tao, sabihin mo, alanak man gagawang marok karela, yawan ang karabyadong alawang tao. Kahit gawin mo at sabihin mo yan sa harapan ng mga tao, hindi mo pa rin maliligtas ang iyong sarili. Sapagkat hindi mo kayang tuparin ang perpekto ang kautusan ng Diyos. Pero mayroong tumupad na yun para sa iyo. Manampalataya ka sa tumupad na yun para sa iyo. At ang katwiran niya ay mapapasa inyo. Walang sino man na makakapasok sa langit, maliban siya ay mayroong katwiran na mas higit pa kaya sa Pariseo, Eskriba at Saduseo. Sino yon? Sino yung mayroong katwiran na mas higit pa kaya sa katwiran ng isang Eskriba, Pariseo at Saduseo? Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Kaya nga sa Galatians 3:24-26, subalit ngayon dumating na ang pananampalataya sa atin by means of grace. Tayo ay wala na sa ilalim ng taga-supil. Tayo ay wala na sa sumpa ng kautusan. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ba ng paggawa ng mabuti or by works? No. It is by faith. What is the apex of grace? Ano yung pinakatuktok ng biyaya na pwede mo makuha mula sa banal na Diyos? Ang magkaroon ka ng karapatan na tawagin mo ang pinakabanal, pinakadakilang Diyos na lahat na iyong Ama. Tayo naging mga anak ng Diyos. The apex of grace is not healing. The apex of grace is not wealth or success in life. The apex of grace is you were given the right to be called the sons of God and the right to call our Lord and our God our
Totoong bagay ito, kapatid, ay ginawa ng ating mahal na Panginoong Yesu Kristo para sa atin. Tinupad ni Yesu Kristo ang kautusan para sa atin. Ginawa niya ang hindi natin kayang gawin. Hindi natin kaya ito pa rin ito. Ngayon, dahil sa nagawa niya para sa atin, tayo ay maniwala at magtiwala sa kanyang nagawa. Naniniwala ka ba nung nabuhay si Kristo for 33 years, hindi siya nagkasala? Sabi, amen. Naniniwala ka ba nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, siya ang kumuha ng sumpa para sa atin, ang ating mga kasalanan ay kanyang kasamang namatay nung mga oras na yun. Magsabing amen. Kaya nga sabi niya, it is finished. Diba? Kaya sabi niya, it is finished. At naniniwala ka ba na after 3 days, siya ay binuhay muli na nagpapatunay na siya ang totoong matuwid, siya ang totoong banal, siya ang totoong Panginoon na kailangan nating paglingkuran sa ating buhay. Magsabing amen. Amen. Ibig sabihin yan, kapatid, by faith in Christ, you have been saved. Salvation is in you. That's why sabi ni Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Hindi sinabing, work for. Hindi pwedeng pagtrabahuin ang inyong kaligtasan sapagkat ikaw ay mapapagod. But Jesus Christ says, come to me. All of you who are tired of working for your salvation, come to me. And I will give you rest. Meaning, you don't need to work for your salvation because I will give you your salvation for free. All you have to do is to work out this salvation that was given to you. How will you do that? Kailangan, kung ikaw ay na kay Kristo, sinasalamin mo ang kaluwalhatian ng iyong Panginoon. Do good works. Zealous for doing good works. By doing good works in the name of Christ, that is what is righteous in front of God. So by means of faith, you have been counted righteousness. Now, basahin natin sa Galatians chapter 2:20. Ako'y pinako kasama ni Kristo, sabi ni Pablo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ano ibig sabihin nito, kapatid, ang sinasabi ni Pablo? Sinasabi ni Pablo na tayo ay kasamang namatay ng ating Panginoon sa krus sapagkat sino ba? Kanino bang kasalanan ng kasamang namatay ni Kristo sa krus? Kasalanan ko, kasalanan ni Pastor, kasalanan ni Pastor John Mark, kasalanan nating lahat yon, kapatid. Kasama nating namatay ang ating Panginoon sa krus. Because He bore our sins. At kung siya ay nabuhay muli, tayo din naman ay mabubuhay kasama ang Panginoon. At siya na ang nabubuhay sa atin, sapagkat kasama natin siyang namatay, ngayon tayo ay mabuhay kasama ang Panginoon. Tayo ay maging kanyang mga vessels of glory, ambassadors of Christ. At ngayon, kapatid, ipakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Bakit ito sabi ni Pablo? Na nabubuhay na ang Panginoong Yesu Kristo sa iyong buhay. Sabi niya dito, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. He is walking and living by faith, not by works. For the works is already fulfilled by God. The law is already fulfilled by God. Now, we walk not by works, but by faith in the Son of God. Sa anak ng Diyos, sa ating mahal na Panginoon Jesus, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Imagine, kapatid, hindi lamang ibinigay ng Panginoong Kristo ang kanyang buhay para sa iyo, ibinigay din naman niya ang kanyang katwiran sa iyo. No? Si Kristo ang katuparan ng pangako kay Abraham. Si Kristo ang katuparan ng kautusan. Ang katuparan ng katwiran, hindi kailanman maaabot ng tao. Si Kristo ang gumawa nun para sa iyo. Hindi natin kayang gawin. So ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak. By grace, He has given His Son for us. Ano nangyari?
sa biyaya ng Diyos na gawa ni Kristo para sa atin. Ano ito? Ang makamit natin, ang tinatawag natin kaligtasan. Let's put it simple. Hindi natin kayang tuparin ang kautusan. We are under sumpa. We are under condemnation. So tayong lahat, bilang mga tao, since di natin kayang tuparin ang kautusan, we are all marching going to hell. So, kung papabayaan tayo ng Panginoon, lahat tayo ay pupunta sa impyerno. Kung papabayaan tayo ng Panginoon. But by means of intervening, may gagawin siya sa buhay mo. Kapag may ginawa sa iyo ang Diyos sa buhay mo, kahit hindi ka karapat-dapat, ang tawag dyan? Grace. That is the blessing of God giving to the undeserving. Tayong lahat ay mga makasalanan papunta sa impyerno, so hindi tayo deserving. So yung ginawa ng Diyos, by His mercies, love, compassion, grace, pumili siya ng mga tao, isa-isa, na ibinigay niya para sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang gagawin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, tinupad niya ang kautusan para sa mga tao na ito, namatay siya para akuin ng makasalanan ng mga tao nito at binuhay siya muli upang ang mga tao nito ay magkaroon ng kaluwalhatian or glorification pagdating ng panahon. At sa mga lahat ng mga anak kay Kristo, nakatanggap sila ng biyaya, sila ay mananatiling sumasampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo hanggang sa sila ay mamamatay sa paghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sila ay luluwalhatiin pagdating ng panahon. Ladies and gentlemen, welcome to the covenant of grace. This is the covenant of our Lord Jesus Christ, the body and the blood of Christ, the Lamb who took away all the sins of the world. He bore all the sins of the world, and His righteousness will be in you by faith. Sino pa ba ang gusto magtrabaho para sa kanilang kaligtasan? Mapapagod at mapapagod ka, kapatid, kung pagtatrabahuin mo ang kaligtasan. Pero kung sasampalataya ka na natrabaho na ni Kristo yun para sa iyo, ikaw ay magkakaroon ng kapahingahan. Alam niyo ba? Alam mo niyo sa Book of Revelations, we will still be judged according to our works, right? Ano yung bubuksan nila the book of works? You will still be judged according to works. Pero kapag haharap ka sa hukom, since ang sinusuot mo na ay ang katwiran ni Kristo, ang titignan ng hukom, which is si Jesus din pala ang hukom, by the way. Ang titignan ng ating mahal na Panginoon ay hindi yung inyong mga nagawa. Ang titignan ng Panginoon ay hindi ang inyong mga works. Paano natin matutupad ang covenant of works? Kailangan yun. Well, ang titignan ng Panginoon is not your works, but the works of Christ who is in you. You fulfilled the covenant of works because Christ has fulfilled the covenant of works for you. Matatapos ako dito, kapatid. Babasahin ko lamang ang napakagandang talata sa Biblia. Ephesians chapter 2, kapatid, verse 8 to 10. Ang sabi ni Pablo, kapatid, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi yung kayang tuparin ng batas sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi natin kayang iligtas sa ating sarili. Ito ay ibinigay ng Diyos sa atin ng libre. Sa 9, hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa pamamagitan ng pagtupad ninyo sa kautusan na kayo ay naligtas. Upang huwag ni isa sa atin ang magmapuri o magmayabang pagdating ng panahon. Ano yung sinasabi ni Pablo dito? Pagdating ng panahon kapag ikaw ay nasa langit, tatuloy ka ng hill. Brother Noel, bakit ka narito? Kasi mabait ako. Kasi nagsisimba ako every Sunday, every Wednesday, every Friday. Kasi marami akong tinulungan tao. Kasi
kasi marami akong na-evangelize sa tao. Ibig sabihin ng kaligtasan mo ay nakabase sa inyong mga ginawa. Ibig sabihin ko ay nagmamayabang, nagmamalabis, nagmamapuri. Kaya hindi ibinase ng Diyos ang kaligtasan natin sa ating mga ginagawa, kundi ibinase niya sa pamamagitan ng kanyang pinakamahusay na gawa. Basahin natin sa 10. Sapagat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang para kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa. Doon pa lamang, kapatid. By grace, through faith in Christ, you have been saved. Now that you are saved, work out your salvation in fear and trembling. Do good works. Be zealous by doing good works. Why? Kasi kahit ipinapagtrabaho mo, kapatid, ang ibinigay sa inyong biyaya ng Diyos, ipinapagtrabaho mo ito sapagkat nalalaman mo na ibinigay ito sa iyo ng Diyos dahil inihanda ito ng Diyos nung una pa na siya nating nakaraan. Naniniwala ka ba na kaya ka narito kasi sinabi ng Diyos sa inyo, pumunta kayo rito? Sabi nga amen. Kahit meron kayong pwedeng puntahan na ibang lugar, bakit kayo pumunta dito? Kasi inihanda na ng Diyos ang ating lakaran upang tayo ay sumamba, lumuluhan. We are doing good works. And what is the end game? Soli Deo Gloria. What is the end game of what we do? All for the glory of God alone. Ama, maraming salamat sa mabuting balita. Masamang balita, mahal na Panginoon, na malaman namin hindi namin kayang tuparin ang iyong mga batas. Ibig sabihin, mahal na Panginoon, kami hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit dumating ang magandang balita. Dumating ang ebanghelyo na sumilay sa bawat sa amin. Ang aming mahal na Panginoong Kristo. Siya ang tumupad ng kautusan. Siya ang kumuha ng sumpa na matay sa krus para sa amin. At siya ay binuhay muli upang kami magkaroon ng kaluwalhatian. Salamat o Diyos sa biyayang ito na ibinigay sa amin. Sa pamamagitan ng pananampalataya namin kay Kristo, nakaloob mo rin naman sa pamamagitan sa amin. Maraming salamat o Diyos. Manatili kami nawa o Diyos, panghawakan mo kami na kami manatili sa biyaya. Mangyari nawa o Diyos ang iyong mga pangako sa bawat sa amin. Ikaw ay manatiling hari at Diyos ng aming buhay. Lahat na ito yan sa dalangin sa makaparibahan ni Jesus. Amen.